I've been calling you and I've been texting you. Maski isa sa mga to hindi mo sinagot. Kasi ang obvious sa akin, yung boyfriend ka ng kaibigan ko. Pero iba ka sa kanya. Kung bibigyan mo na ako ng pagkakataon, papatunayan ko yun sa'yo. Maricar, angas ka! I want you out of my life! Rico, you have a lot of explaining to do. May mga disbursement funds na hindi nagtatali and unaccountable. At ang lahat ng nawawalang perang yan, ikaw ang nakapirma. Ano na nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati. Mahal, wala na akong trabaho. Sigurado ako makakahanap at makakahanap ka pa rin kasi magaling ka. Real Beauty is a new spa and cosmetic company that wants to be very aggressive to the market. The owner trusts you so much at gusto ka niyang gawing Chief Finance Officer ng kumpanya. I am Tessa Soriano, the CEO of Real Beauty Spa and Cosmetic. And I believe you are my newly hired CFO, Mr. Santos. But do we really need formal introductions here, Rico? I am sure you and your wife remember me very well. Wait a minute. Ikaw yung boss ko. You sought me out and hired me straight away. Was this some sort of a joke? May nakikita ka bang tumatawa, Rico? This is for real. And how come you look disappointed for a newly hired top official? Tessa, bakit mo ako kinuha para sa trabahong to? Ano to, gagantihan mo ako sa inisip mong kasalanan ko sa'yo, ganon? My God, Rico, that was 7 years ago. I've moved on. Plus, I have a new venture. I have a new business, and I don't need old drama to get in the way. Sige nga, kung wala kang hidden agenda, bakit hindi mo hinayaan sa lawyer mo na sabihin niya kung sino ang boss ko? Because I know na hindi mo tatanggapin ito once malaman mo na ako ang may-ari. And mag-iisip ka na meron akong ibang motibo. Katulad na nangyayari ngayon. Look, this venture is my new baby. And I need your help para palaguin ito. To be honest, you are one of the most brilliant and hardworking men that I know. At alam ko that if we work together, professionally, lalago ang business ko. I have full trust in you, okay? Now, if you don't trust me back, then no one's stopping you from leaving. Ito lang ang tandaan mo, Rico. Walang ibang taong nagbukas ng pinto para sa'yo. And I will leave it open if you decide to come back and be smart about it. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya simula pa lang nagdududa na ako eh. Ang bilis mong nakuha yung trabaho, bakit yun hindi niya sinabi agad sa'yo? Natakot siya na baka i-reject ko daw yung job offer kapag nalaman ko na siya may-ari ng kumpanya. Hindi. Pinakagat ka niya kaya kanya binigyan ng mataas na posisyon. Kaya talaga masama yung kutob ka sa trabaho na yan eh. Well, sabi niya she has already moved on. Baka naman... Kilala ko si Tessa, hindi yun basta nagpapatawad. Mahal... Baka naman we can give her the benefit of the doubt. Total, 7 taon na rin ang lumipas. Maybe this is her way of reaching out to us, to you. Ko na alam. Hindi kasi talaga komportable na magsasama kayo sa isang opisina lang eh. Parang may mali. Mahal, alam ko maganda talaga yung offer sa'yo ni Tessa. Iba pa namang trabaho dyan, di ba? Hindi ganun kaganda, pero at least may peace of mind tayo. Kain na, mahal. Kain gulay, ha? Hello, Maricar. Oh, anong sabi ni Rico? Hindi daw niya tatanggapin yung trabaho. Wala siyang sinabi eh.
Siguro nag-iisip din siya. Eh, di ba dapat automatic yun na hindi siya tatanggap ng trabaho kasi nga si Tessa yung magiging boss niya? Wala namang magandang madudulot yun sa inyo eh. Oo nga, kaya lang kasi ate naisip ko, baka mamaya napaparaning lang ako. Baka nakalimutan niya na lahat kasi 7 taon na rin naman ang nakalipas eh. Baka nagbago na talaga. Nako, hindi. Wala akong tiwala dyan sa Tessang yan. Noong pa man, mainit na ang ulo ko dyan. Nakita ko naman kung paano ka itrato niyan, no, bilang kaibigan. O, ginawa kang utusan, inalila ka. Eh, sa tingin ko nga kaya bumabalik yan eh, para maungusan ka na naman eh. Ate, paano namang mangyayari yun? Eh, hindi niya na ako empleyado. Eh, hindi ko naman tinutuko yung trabaho, Ining. Ang sinasabi ko, di ba naungusan mo siya dahil kay Rico? Oo, eh, tinatarget nga niya dati yung asawa mo sa trabaho, di ba? Sige na ate, mamaya lang tayo mag-usap kasi may tao sa labas eh. Mamaya ulit. Siya, sige. Kain, mahal. May kailangan ho kayo? Hi, Maricar. Long time no see. Missed me? Salamat. Sarap po pa rin magtimpla ng kape. Salamat. Your daughter? Oo, si Joanna. Grade 1 na siya. Kamukha siya ni Rico. Gandang bata. Parang ikaw. You know, you still look the same. Salamat. I'll go straight to the point. Clearly, we are in an awkward situation. Alam ko rin na nakwento na sa'yo ni Rico na nagbalik ako and I'm guessing you're not surprised. Hindi ko lang in-expect na pupuntahan mo pa ako dito. Well, it's because I want to be the first one to reach out. Maricar, I want to put the past behind us already. Ako, Tessa, ako nga yung dapat na humingi ng pasensya sa'yo sa lahat ng nagawa ko dati. No. Ako ang dapat humingi ng sorry. I'm so sorry for being a brat about the entire thing. You know, what Rico and I had was nothing. We had fun, but that's it. Kilala mo naman ako eh. I'm a sore loser. To be honest, more than my heart, mas nasaktan yung pride ko. Hindi ko agad natanggap na mas pinili ka niya kaysa sa akin. But as the saying goes, time heals all wounds. Rico and I were never meant to be. Kayo talaga ang bagay. Alam mo, nung pumunta nga ako sa wedding niyo, nakita ko kung gaano niyo talaga kamahal ang isa't isa. I'm so sorry na ngayon lang ako nagparamdam. I was so ashamed of how I acted towards you. Maricar, I hope you can find it in your heart to forgive me. Miss na kita eh. I want us to be friends again. Tahimik lang ako kanina. Pero, pakiramdam ko naman, parang sincere naman yung pakikipagbati niya sa akin. Anong sabi mo? Wala, tahimik lang ako. Wala rin naman akong sasabihin eh. Tsaka, parang mahirap rin naman na maging parang magkaibigan kami ulit kasi hindi na kami katulad ng dati. Parang may gap na. Pero sana, sinabi mo naman lang na itatry mo, di ba? Yun, pwede yun. Wala namang ganun na itatry maging magkaibigan eh. Gusto ko kasing kalimutan lahat ng mga masamang nangyari kay Tessa dati. Sige na, tayong tatlo. Clean slate. Love.
To be honest with you, I really need this job. We really need this job. Wala tayo sa posisyon ngayon para mamili o tumanggi. Love, ito na yung pinakamagandang offer na nakita ko. Walang ibang mag-offer sa akin ng ganito dahil sa nangyari sa akin sa dati kong kumpanya. Yes. Alam ko yung mukha na yan eh. Oo, pero ayaw. Love, para sa pamilya natin to. Kaya lang kasi, naiisip ko paano kung may gusto pa rin siya sa'yo. Tapos araw-araw magkasama kayong dalawa. Maricar, mahal kita. Wala ka dapat ikakatakot. Trabaho lang to, nothing else. I promise you that. Okay. Let us all welcome Ms. Tessa Soriano, CEO of Real Beauty Spa and Cosmetics, to formally inaugurate the new building. I need my CFO to cut the ribbon with me. Okay, sure. Let us also call on Mr. Rico Santos to please come up. Rico? Here. Come here. Sir? Come. Here you go. Okay. Thank you. Picture muna tayo. All right, let's go. Okay, One, two, three. Here you go. Come. Thank you. Rico, here's to our new partnership. And thank you for being a part of my success. No, thank you. Cheers. Cheers, everybody! Picture tayo. Sige. Maricar, sige. Hey, picture muna tayo, Rico. Sige, sige. Here. Mahal, gising ka pa? Tulog na nga ako eh. Bakit? Ano yun? Ulo, kailan ka ba magkakaroon ng, yung free na oras mo, yung wala kang opisina? Kasi para mag-date naman tayo kasi sobrang namimiss na kita eh. May bar akong nakita eh, na-research ko, resto bar siya. Tapos yung bar na yun, pwede tayong sumayaw, parang yung first date natin. Mahal, sobrang toxic kasi dahil first few months lang eh. Tapos, nagsisimula pa lang kami. Lagi kaming overtime. Pero pag nakaalago na kami, kahit gabi-gabi pa tayo mag-date mo. Sinong kasama mo kapag go-overtime? Ayun, yung mga taga-finance head. Si Tessa nandun. Sobrang handsome nga niya eh. Talaga? Paano hands-on yung pakailamerang hands-on? Yung dead man na hands-on pero nakabantay? O yung literal na hands-on sa asawa ko? Mahal. Huwag ka naman ganyan. Masama yan. Huwag mo naman lagyan ng mali siya yung trabaho namin, Tessa. You're my one and only love. Ikaw lang mahal ko. Wala nang iba.
Gising mo ako. Oo, akala ko ba inaanto ka na? Ayos ah. Pare, kasama ba ito sa signing bonus mo? Hanip, ang ganda! Nagulat nga rin ako nung binigay sa akin ni Tessa yung susi. Sinubukan kong tanggihan, pero... Tatanggihan, pare. Hindi din natanggihan ng crush. Ano ka ba? Diyos ko. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Pare, ang pogi mo dito lalo, pare. Ba? Jesus Mariosep. Basta pangalan pa rin ito ng kumpanya, kaya parang hiniram ko ito sa kanila. Ganun lang yan. Diyos ko naman, pare. Sa'yo nakapangalan. Sa'yo nakarehistro eh. Diba? So, sa'yo to. Alam mo, tingin ko, pare, yung lady boss, diba? Yung boss nyo, feeling ko gusto kanya magtagal dito kasi parehang suhol eh. Ano, tangi ka talaga. Siguro natuwa lang yun sa trabaho ko dahil syempre pinagbubutihan ko dahil mga 2 or 3 years from now, pag naayos ko na yung employment records ko, alis na rin ako. Bakit ka aalis? Bakit may problema? Wala. Wala naman problema. Right now, I'm just trying to keep it at a professional level. Professional level? Bakit may nagyayabang bumaba yung professional level mo? Don't tell me, pare. She's hitting on you. Bakit? Ibang pa rin ba yung babae niyo sa'yo, ha? Ibang pa rin. Kwento mo naman sa akin. Sige na, sabihin mo sa akin. Hi, Jarrell. Hi. Hi, Rico. Hi. So, do you like it? Yeah. You wanna test drive the car? Yeah, I'd love to, Tessa, pero may busy kasi ako may ayusin pa ako sa department namin. May meeting pa kami. So, Okay. Some other time then. Sure. Rico, are you free tonight? Mahal, sana hindi mo tinanggap yung sasakyan. Kasi mahal yun eh. Company car lang yan. Kahit na, dapat sinabi mo na hindi mo na tinanggap kasi hindi naman kailangan ng bago. Sana sinabi mo na okay ka na dun sa luma mong sasakyan. Kasi kahit naman luma yun, gumagana pa rin. Love, nakakahiya naman kung tatanggihan ko pa yung sasakyan. Pero hayaan na natin. Kotse lang naman yun eh. Sasakyan sa ngayon. Next time, trip abroad, house and lot. Alam mo kung aawayin mo na ako ng ganyang buong gabi. Susoli ko na yung sasakyan para tapos na. Sorry. Alam ko, unreasonable ako. Kaya lang kasi, mahal, hindi talaga ako komportable. Parang pakiramdam ko, sinisilaw ka niya. Una, binigyan ka ng magandang trabaho, mataas na sweldo, magarang gamit. Parang binibili ka. At sa tingin mo naman, magpapabili ako. Ganun kababaw ba ang tingin mo sa akin? Na mabibili ako sa isang sasakyan lang? Bigyan naman ako ng konting tiwala. Mahal, may tiwala ako sa'yo. Kailan kay Tessa? I heard my name. What about Tessa? Wala na. Tessa? Hi! Am I late? No, babe. Guys, I would like you to meet Gerald, my boyfriend, Hi, Gerald. Hi, Nice to meet you. nice to meet you. and Maricar. Hi. Are you guys hungry? Yeah? Let's eat. Honors first. Okay, guys, dinner is served. Talagang, Done. mabilis kasi talaga yung mga kotse dun eh. Galing. Paklase Down. talaga. Love. Babe? Uy, Maricar, thank you Pumunta kayo dito kahit na last minute ko kayong inimbita. Okay lang kasi wala rin naman kaming gagawin ngayong gabi. Tsaka nagulat nga ako hindi ko alam na nagluluto ka na pala. Well, actually si Rico ang dahilan kung bakit natuto akong magluto. You remember that time when I tried to make dinner for you? Tapos sobrang palpak lahat, but you still ate it all kahit nasunog. You were such a gentleman about it. Yeah. Kaya ako mas lalong na-in-love sa'yo noon eh. Oh, no, don't worry about Gerald. He knows everything, right?
Yung history niyong tatlo. Sinabi na sa akin ni Tessa lahat yun and it's all in the past. I'm a very secured person and kampante ako sa relationship namin. You're such a gem, babe. No, but really, actually, siya yung nag-encourage sa akin na mag-offer ng trabaho sa'yo. And ako, I believe that it's one of the best decisions I've made in my life. You know, you just inspire our staff to reach their quota and you're just the best. Well, sinusulit ko lang naman yung bayan mo sa akin eh. Alam mo, Maricar, you're very lucky. Your husband is a keeper. But better watch out. Hawakan mo mabuti yan dahil baka merong ibang mang-agaw. Babe, tinatakot mo naman si Maricar. Tsaka, ano ka ba? Alam naman ni Maricar na wala siyang dapat ikatakot. Di ba, love? So, how did you guys meet? Tell them! Alam mo, Ikaw na magkwento. Hinanto ka na ba? Sumakit yata yung tiyan ko sa luto ni Tessa. Bakit? Kinain mo ba yung hipon? Allergic ka doon, di ba? Tinikman ko lang. Hindi mo ganun kasarap. Well, kumpara naman sa luto mo, walang binatbat yun. Dahil ikaw, ang the best cook. The best wife. The best lover. Talaga? Mas magaling pa ako sa kama kaysa kay Tessa. Ano? Saan galing yun? Wala, naisip ko lang. Kasi binalik ni Tessa yung naging relasyon niya dati. Pero sabi nga niya, ikaw daw ang dahilan kung bakit nagano siyang dito. My goodness, Maricar. It's been 7 years. Nakapag-move on ng lahat except for you. Rico, nakikita ko lahat ng kinikilos niya. At babae ako. Alam ko yung bawat galaw niya. Diba, tigilan na natin tong usapang Tessa na to. Hindi mo siya laging kailangan i-connect sa akin. Nakita mo naman may boyfriend yung tao, di ba? Ay, kaya nga eh. May boyfriend nga pero mas daig pa yung ahas kung makapulupot sa'yo. Tapos hinahawakan kayo ng hinahawakan parang wala ka man lang pakialam. Anong walang pakialam? Maricar, ano ba gusto mong gawin ko para tumigil ka na sa pagdududa sa akin? Please, sabihin mo na para matapos na. Nakakaumay na yung pagbibintang mo sa akin eh. Dito ka matutulog sa room ko, Daddy? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto po! Sabi kasi ni Mami na magbabakasyon ka daw doon sa bahay nila Tita Mimi sa probinsya. Eh, syempre, mamimiss kita. Ako ba, mamimiss mo? Opo, mamimiss ko po kayo ni Mami. Sana nga po kasama ko na lang po kayo magbakasyon dun. Oo nga eh. Yun nga rin sana ang gusto ko. Kaso, tamang trabaho ni Daddy lately. Baby, sorry kung walang masyadong time si Daddy para sa'yo. Okay lang po, Daddy. Lagi po sa akin sinasabi ni Mami na you're always working hard for us dahil love na mo kami. You know what? That is so true. Sabi sa akin ni Mami, you're the best daddy in the whole world. Kaya dapat daw, love ka namin palagi. At love na love ko kayo pareho ng Mami mo. Sobra. Sir, na-move ko na po yung meeting niyo for next week. Plus, the reports will come in tomorrow. Do you need anything else, sir? Yeah, can you buy me 3 long stem roses for my wife, please? Sure, sir. Thank you. And remind ko rin po kayo na na-confirm ko na yung reservation niyo for the hotel in Tagaytay. Honeymoon suite po yun na buko para sa inyo. That's perfect. Thank you, sis. Thank you, Dave. Sige. Joanna, baka may gusto ka pang dalhin. Fluffy, kukunin ko lang po. Dahil
Dahan sa hagdan, ha? Ate, salamat. Ay, ikaw nang bahala. Tsaka ate, pakainin mo ng gulay para masanay. Hindi niya iluluwa yan kasi takot sa'yo. Ako ang bahala. Basta yung gusto niyong mag-asawa, ayusin niyo, ha? Salamat, ate, ha? Eh, mas madalas nga kami nag-aaway ngayon, eh. Kung minsan, nagsisigawan pa kami. Siguro kasalanan ko rin kasi naging selosa ako. Hayaan mo, okay lang yun. Mabuti yan, nakaradar ka kay Tessa. Mamaya makalingat ka, hawak na niya asawa mo. Sige ka. Ate, huwag mo nang dagdagan. Ako. Joanna, halika na, dali. Kunin mo na si Fluffy. Gagabihin tayo mga anak, dali. Nakalika, dali. O, wala ka na ibang dadalhin? Yan lang? Dala niyan, mahal. Yan lang ba dadalhin mo? O, sige anak. Be a good girl, ha? At kumain ka ng gulay. Huwag mong aawahin si Denden at makikinig ka kay Tita Mimi. Okay? Mommy loves you how many times? 10 times 10,000 times! Yan! Dami naman. Oh, love na Mommy. Oh, Bye, makakabay ka Mommy. doon, Kiss ha? na ikaw kay Bye-bye. Tita. Kiss na kay Tita. Bye-bye. Ako na ang Ate, bahala. salamat, ha? Mag-iingat ka, ha? Thank you, ate. Akin na. Oh, gusto mo ikaw magdala? Halika na, dali na. Naku, gagabihin na tayo, mga anak. Rico, Yes. Rico, I hope you could spare a few more hours. Something came up. Ano to, attorney? Yung target nating celebrity para maging endorser, may problem sa contract na in-offer natin. Apparently, interesado rin ang rival company to get that celebrity. And we need to act fast and draft a new offer. Well, attorney, this is gonna take a while. My wife is waiting. I can't stay. I have to go. It's okay, you can go. Attorney and I can fix it. Though, it would be easier if andito ka since ikaw naman yung may alam ng finance ng kumpanya. But it's okay, you can go. Well, yeah, sure, Tessa. I could probably stay for another hour. Thank you. Yeah. Mag-date kayo ng opisina mo, total mas enjoy ka na doon. Kung ayaw mo lumabas para mag-celebrate, dito ko na lang magmukbang mag-isa mo. Happy anniversary na lang sa'yo. Alam naman natin masarap ang bawal. For all time's sake. Sobrang ba din yung sakit na nararamdaman ko ngayon? Sobra! Paano mo nagawa sa kapatid ko yon? Bilis, tumawag ka ng gobyerno! Bilis! Gusto ka na. Si Earl to. Cosmetic surgeon ako. Ako mismo magpaperform ng reconstructive surgery mo. Paulit-ulit kong tinitignan yung mga pictures na pinapakita mo sa akin. Wala akong maalala.